Anong nangyayari na sa kaso ni Chis Escudero? Kasi parang wala tayong update, ano? Kaya yung mga viewers ko, mga followers ko, subscribers, nagtatanong na, Tony, bakit laging nababanggit lang Revilla, Jingo Estrada, Villanueva? Parang si Chis Escudero wala na. Kaya maraming nadidismaya dito. Bakit parang hindi na nababanggit si Chis Escudero? Kaya may mga nagtatanong sa akin, paki-update kami attorney. O kaya naisipan ko, gawin kong topic ito, anong nangyayari na sa kaso ni Chis Escudero? O ganito mga kabunyog mga kababayan, iba-iba yung stages or inabot ng yugto ng mga kaso. Si Bong Revilla, alam naman natin, nasampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan, graft at saka malversation, kaya inisyuhan na siya ng warrant of arrest, kaya nakakulong. Bakit nauna kay Bong Revilla? Yung kasing testimonya ni Bernardo, yung testimonya kasi ni Bernardo kay Revilla, direkta eh. Direkta. Sabi ni Bernardo, siya mismo ang nagdala ng pera sa White House, sa bahay ni Bong Revilla, at si Bong Revilla mismo ang tumanggap. Yung ganun kadirekta yung kalinaw yung ebidensya, yung testigo, kaya mabilis na na-file yung kaso. Ito naman kila Jinggoy, kila Villanueva, hindi direkta eh. Hindi direkta. Pero si Alcantara pa rin ang nagdala ng pera para kay Villanueva, dinala niya doon sa tao ni Villanueva. Anong pangalan nun? Yung Peng ba yun? Alias Peng. Doon niya dinala. Doon sa parang rest house ni Villanueva sa Bukawi. Pero hindi mismo si Villanueva ang pinagdalhan. Ganon din kay Jinggoy. Hindi rin si Jinggoy mismo yung pinagdalhan. Tao rin ni Jinggoy. So medyo kailangang i-establish yung mga ebidensya at saka mga testigo, yung niyan, yung pagkasunod-sunod. Hindi tulad kay Revillang direkta yung pagkakaturo dito, na dito kay Chis may mayroong bagman si Chis. Hindi rin direkta yung pagkakabigay kay Chis eh. Itong si Maynard Ngo. So itong si Maynard Ngo, ito yung bagman. Ito yung kausap ni Bernardo. Ito yung kausap niya, ito rin yung binigyan niya ng pera. Kaya siyempre hindi mo mai-establish yung connection ni Chis. Hindi magiging matibay ang kaso kay Chis hangga't hindi matibay din yung kaso mo o yung yung ebidensya mo at testigo mo laban dun kay Maynard Ngo. Ang problema kasi dito kay Maynard Ngo, dinideny niya. Doon sa hearing sa Blue Ribbon Committee, dininay niya. Sabi niya, hindi totoo yan. So paano mo ngayon kakasuhan si Chis na yung si Maynard Ngo na bagman ay nagdi-deny. So kailangan mo ngayon ng mga corroborating evidence pa. Kailangan mo pa ng dagdag na mga ebidensya para mas tumibay yung kaso kay Chis Escudero. Kasi kung kaagad-agad mong ipafile yung kaso, baka ma-dismiss. So, anong ibig sabihin nito? Madidismiss na yung kaso kay Chis, mawawala na? Hindi. Hindi pa. Kumbaga mas lang yung pagdadagdag pa ng mga testigo at ebidensya. At kailangan mapalalim yung kaso kay Maynard Ngo. Si Maynard Ngo mismo kailangan mapalalim yung kaso sa kanya, yung ebidensya sa kanya, yung testigo sa kanya. Kasi pag napalalim yung ebidensya at testigo kay Maynard Ngo, mako-connect na yan kay Chis Escudero. Ang problema, hindi pa tapos yung investigasyon kay Maynard Ngo. Kaya, kung hindi pa tapos yung investigasyon kay Maynard Ngo, mahirap mong kasuhan na si Chis kasi kung ito nga si Maynard Ngo, hindi pa tapos ang investigasyon. Yan yung dahilan mga kabunyog mga kabayan, kaya medyo natatagalan kay Chis. Iba yung kaso ni Chis eh. Mayroong bagman itong si Maynard Ngo. At itong si Maynard Ngo ay nagdi-deny at hindi pa matibay masyado
ang mga testigo at ebidensya dito, inaayos pa. Pero once na maayos at mapatibay yung ebidensya at testigo kay Maynard Ngo, yung mga ebidensya dito, ano na rin yan, titibay na yung ebidensya rin laban kay Chis Escudero. Kasi siya yung connect kay Chis Escudero eh. Pero hindi ibig sabihin yan na libre na si Chis Escudero. Hindi pa. Hindi pa. Kasama pa rin siya sa iniimbestigahan, kasama pa rin siya sa recommendation ng Senate Blue Ribbon, nirekomenda ng Senate Blue Ribbon na isama sa preliminary investigation ng DOJ, kasama pa rin si Chis Escudero doon. Dapat isailalim ng DOJ sa preliminary investigation. Hindi naman inaalis ang pangalan ni Chis Escudero. Kasama pa rin. Medyo lang napapatagal ang pagsampa sa kanya ng kaso. Dahil nga, iba yung particularity ng kaso ni Chis. May kailangang ma-establish na link dito ni Maynard Ngo at saka siya. At yung ebidensya mismo at testigo kay Maynard Ngo, kailangang maayos, matibay. Kasi hindi direkta yung ano kay Chis eh. Oh. Anyway, ang kailangang gawin ng DOJ, talagang imbestigahan si Maynard Ngo. Ang problema kasi doon sa Blue Ribbon, nang inimbestigahan nila nila Senator Ping Lacson, nung tinanong si Maynard Ngo, tinanong lang, pag sabi niyang hindi totoo yan, hindi po totoo, ano yan, dinidinay ko po yan, wala na. Doon na nagtapos, parang ganun lang ba yun? Pero dito sa DOJ, hindi pwede yan. Kasi sa preliminary investigation, papadalhan ka ng complaint affidavit, saka yung mga supporting affidavits, saka supporting evidence laban sa'yo, magsasubmit ka ng counter affidavit. Hindi pwedeng general denial lang. Hindi pwedeng general denial. Ito na yung mangyayari ngayon sa DOJ. Kasi doon sa Senate Blue Ribbon Committee, sila Maynard Ngo, nang present doon, nag-general denial lang eh. Sabi niya, hindi daw totoo yung mga akusasyon sa kanya. Ay wala namang magagawa ang Senado niyan kasi resource person lang naman siya doon. Pero pagdating sa Blue Ribbon, ay sa DOJ, yung preliminary investigation ng DOJ, respondent na siya doon eh. Hindi na pwedeng hindi siya mag-submit ng counter affidavit. Once na mag-submit siya ng counter affidavit, nandun yung kanya mga mare-resolve na ngayon ng DOJ kung may matibay na ebidensya kay Maynard Ngo. At kung may matibay na ebidensya kay Maynard Ngo, siya ang connect kay Chis. Pwede na ngayong kasuhan si Chis. Kaya ano lang ito mga kabunyog, medyo talaga namang nadidelay kasi nga si Maynard Ngo nag-deny, general denial doon sa Blue Ribbon. Napakinggan naman natin, napanood. So ang gagawin na ngayon, doon na siya sa DOJ, preliminary investigation sa DOJ. Doon na talaga yung hindi ka na pwedeng mag-general denial doon. Kasi ano na yan eh, respondent ka na doon eh. Doon kasi sa Senado, sa Blue Ribbon, resource person ka lang naman. Pero pagdating sa DOJ, respondent ka. Respondent. Ibig sabihin, pinapanagot. Kailangan mong sumagot. Respondent eh. Kasi pag hindi ka sumagot ng maayos, counter affidavit, mga ebidensya mo at testigo mo, kakasuhan ka. Pag nakasuhan ka, accused ka na. O, ganun ang style. Kumbaga sa Blue Ribbon, resource person ka. Pero pagdating sa DOJ, respondent ka. At kapag may nakitang probable cause, ipafile na sa ombudsman at sa korte, sa Sandigan Bayan, accused ka na. Yan mga kabunyog, mga kabin, ang dadaanan yan. Kaya itong kay Escudero, hindi pa rin tapos yan. Pero bagamat, tingin naman natin, gumagawa si Chis Escudero ng paraan paano siya makakalibre dyan. Siyempre, tahimik lang yan si Chis, gumagalaw yan. Pero, bantayan lang natin kasi pag nakita nating parang inaariglo yung kaso ni Chis, anuhin natin yan. Babanatan natin yan. Kasi hindi naman pwede yan. Hindi naman pwede yan. Kailangang i-expose natin yan. Alam naman nating may ginagawa si Chis Escudero dyan. Ano yan? Ano yan eh. Matagal ng politiko yan si Chis Escudero. Ang network niyan, ang connections niyan, alam na ang galawan niyan. Kaya tama naman yan na ang ating mga kababayan ay nagmamatsyag dyan sa kaso ni Chis.
hinahanap nila. Ano bang nangyayari diyan? Kasi ibig sabihin niyan, vigilant ang ating mga kababayan. Hindi nila papayagang mapalampas yan. Kaya lagi nating abangan. Anyway, pag may update, update ko kayo. Okay? Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.